Alright, for today's video is pag-uusapan ho natin yung mga changes sa location, no, ng mga structure, yung kanyang landscaping, no, talagang nabago siya. Balikan natin kahit sasabihin natin mga December last year. So today August, no, August 2026. So sabihin natin na last year August. Sobrang laki ng pinagbago, ang daming mga nawalang mga establishments and maraming mga nadagdag na mga bagong structure, no? Disenyo o basta marami nadagdag. For example, itong portion na to dito, Ramon Magsaysay Avenue. So dati marami to mga kable ng kuryente, no? Marami itong mga wirings na makikita natin, pero ngayon wala ka makikita. Napaka sarap sa mata tignan, napakalinis, except lang sa portion na to dito kasi hindi na siya kasama ng CM Recto and Ramon Magsaysay, kaya ibang portion na yan, hindi siya kasama sa underground cable system, no? So ito lang muna. So pero dito sa portion na to, panalo na talaga tayo kasi ito nga ang ating nakasanayang lugar na marami mga overhead wires, mga gable ng kuryente. Ngayon wala na, di ba? Ang linis tignan, no? So mula rito sa may intersection ng Ramon Magsaysay, corner Jacinto, corner CM Recto, corner Acacia, corner GP Laurel Avenue. So yun po yung mataan natin. Tingnan natin yung mga pinagbago, no? Mga nawala at mga nadagdag. Okay, for example, ito, no? So along corner CM Recto and Ramon Magsaysay Avenue extension, so meron tayong Vivaldi Residences. Although matagal na yan silang ginagawa dyan, natatrabaho, existing yung kanyang gusali, pero iba pa rin ang itsura niya. Nitong complete na talaga siya, 100% na gamit na, may naninirahan na nga dyan, may mga residente na. So iba, di ba? Iba na yung kanyang naidagdag na view sa lugar, iba yung naging itsura. So talagang binago niya ang skyline ng Davao City, particular dito sa portion. Ito naman, dati na yan, merong ganyan. So isa yan sa pinakaunang 5-star hotel sa buong Mindanao, Marco Polo Hotel. Diba, ganda, no? So ito yun, ispatan natin. Ano bang nawala at mayroong nabago, no? So yung nawala, yun ang yung mga electrical wirings, no? Yung spaghetti wires, nawala na siya, no? So napalitan siya ng bagong hitsura ng Ramon Magsaysay Avenue. Napakalinis, maaliwalas tignan na. Okay, so tawid tayo dito sa portion na to, sa kabila. STI. Nawala ang STI? Nawala ba? O andyan pa rin, no? Andyan pa rin naman siguro. So yung mga vendors natin, andyan pa rin sila, hindi sila nawawala. Okay, so dito naman sa Acacia. Ito Acacia, maraming nagbago dito. For example, ito, yan. Yung gusali na yan. Wala yan dati, ha. Oh. Ano yan, parang lumang establishment, lumang bahay, basta gawa sa kahoy. Tapos ngayon, ang ganda niya, oh, di ba? Nice one. Anong tawag dyan? Anong meron? Open. Puntahan natin, lapitan natin. Meron pa pala STI. Yan, STI College. Isa yan sa pinakamayaman na college, eskwelahan sa Pilipinas. Ayun, Opien, no? Taylor Living. So hindi ko alam kung ano ibig sabihin from the word Taylor, yung nananahi. I don't know. So bakit siya tinawag na Taylor Open? So let me know in the comment box. So yun na nga, bali itong portion na to Sanggupsal. Tapos Phoenix. Ulitin ko, Phoenix, Sanggupsal, tapos karaokehan, videokehan, inuman. Ngayon wala nang Phoenix, wala na yung Sanggupsal, wala na yung mga barbershop. At napatala siya ng Jollibee, Ramon Magsaysay. Diba? Ganda tignan, no? Nawala na yung mga dating lumang mga bahay, mga lumang struktura. Napatan siya ng mga bago. So inangkin na siya ng buong Jollibee, pati ito dito. Parking space. Oh, ang galing, no? Ganda. Plus, sa likod naman ng Jollibee ay dating bangko. Bangko de Oro ba yun? Video? So nakalimutan na natin, diba? So ganyan kabilis ang panahon. Ang daming mga nangyayari, ang daming mga naganap na kaganapan at mga pagbabago. So ngayon, Uniqlo na siya. Dati ay, yun na nga, ito, linyada. Ang kanyang kalye na to dito ay puro mga lumang mga building, lumang mga kahoy, gawa sa kahoy, no? Wooden structure ang mga building. Tapos may mga barbershop at kung ano mga shop. So yun, dinimolish na. So naging dalawang establishment na lang, Jollibee and Uniqlo.
Kasi nakapagpagupit pa ako dito dati. May mga computer shops, may mga printing press, ano ba tawag dyan? Parang photocopy, xerox copy, ganyan. O ngayon, ayan na siya, Uniqlo. Diba? So, mas naging malinis yung lugar. O, mas naging ano siya, mas naging maaliwalas. Dalawang establishment na lang. Jollibee and Uniqlo. So hanggang Rojas Avenue tayo nito ha, doon sa may intersection Rojas and Freedom Park sa Imrecto. Nice, diba? Ganda tignan, oh. So yun lang, yun nga lang, yung mga dating nagtatrabaho dito, ibig sabihin mga nagninegosyo, mga maliliit na negosyo, saan kaya sila napunta? Siguro naglipat na ibang lugar. Okay, so dito tayo tawid sa kabila. Post office ang building na to. Postal office. Region 11. Okay, so yung mga gotohan, wala palang goto, hindi pala uso sa Davao ang goto. Lugawan, Balbakwahan, andyan pa rin sila. So hindi pa sila na-demolish. Maraming na-demolish daw sa Davao City daw kasi di ko pa napuntahan. Pero kita ko sa balita yung ano, sa Sanas, no, sa may Piapi, Mini Paris rather. Boulevard. So may natanggal doon ng mga ano, mga establishments. Tapos sa Jerome, dinimolish na rin daw yung madadaanan ng Coastal Road. Pero ito dito, ano siya, informal settlers area. So andyan pa rin sila existing, no? Hindi pa rin na-demolish. Hindi ko alam kung sino may-ari dyan o baka walang may-ari, no? So kailangan siguro yung pag-isipan ng gobyerno ng Davao City kung i-award ba nila sa mga residente nakatira or babayaran na lang sila ng gobyerno para ma-relocate, para ibenta siya sa mga malalaking kumpanya, mas para mapagkakakitaan, para dagdag GDP sa Davao, ganyan, revenue. Ano sa tingin nyo? Huh? So dito sa portion naman, mayroon ng Smart PLDT. Tapos ito naman yung portion na to, itong building na yan, ang Davao City Library. So yan yung mga nadagdag na mga bagong struktura sa Davao. Nice one. O ito syempre, itong Freedom Park. Andyan na yan dati, Freedom Park na yan, pero mas pinaganda, mas pinabago, mas inayos, no? So nilagyan sila ng meron na mga canopies bawat gilid. So at least sa mga tao kapag ka naulan, mga namamasyal, nagpapahinga, tatambay, kapag ka naulan, meron silang masisilungan. Canopies. Yan, canopies. So, di ba, mas pinaganda yung tiles, ay ibig sabihin itong sahig dito. Parang brick style, no? Para siyempre pag uulan, hindi din siya maputik, hindi siya contain, mag-retain or sasala or magpundo. Hindi magstay ng hindi siya magiging cash spacing kasi nga sa style. So dating Freedom Park na siya, pinaganda nga lang lalo. Pinagdagan ng canopies, tapos ito nga brick style na sahig. Okay, so itong PRC, Philippine Red Cross, andyan na yan dati pa, tagal na yan. Ito yung bago yan, Anchor Land. Kasi matagal naman andyan na yan, like 2020 yata, 2021, 2022, nasimula ang construction ng Anchor Land na yan, yung Topic din. Pero last year lang nagbukas na sila, like open, materialized. I don't know kung may mga tenant na ba nakatira dyan. Tayo comment nga dyan sa mga nanonood na may idea, may alam, or may kakilala na nakatira na dyan sa unit na kinuha nila. Let me know in the comment box kung meron na ba, may tenant na ba. And of course, ito, Avida Tower by Ayala. Bago yan. Hindi siya ganun katagal. I mean, bago nga. Avida Tower. Okay, plus ito ang pinakamalupit, talagang highlight sa aking vlog ngayon ay ang Aldevinco Alsons
ano, Alcantara pala. Alcantara and Sons Development. Alcantara Development Incorporated, Aljivinco. So ginawa niya, dinasmantle niya yung kanyang ano, establishment. Yung dating ano ha, Aljivinco yun na ngayong mga shops, mga souvenir items, souvenir shops. So wala na siya ngayon, ay ito na yung naging hitsura. O diba? Mas pinaganda. Diba? Mas aesthetic. Mas maganda tignan. Or may pagka-romantic na parang basta ang ganda. Mas nagiging vibrant ang lugar. So Angkor Land, no? Toto Piklin by Angkor Land. Tapos harap niya ay Avida Tower, hindi kita kasi may damo. May damo, may punong kahoy. Tapos Marco Polo Hotel. At ini Davao University, isa sa pinakalumang structure sa lugar. Bagong structure na Vivaldi Residences. Tapos Rojas Night Market na napaka daming tao, no? Napaka lively gabi-gabi. Wag except lang pagka umulan, malamang. So ito pa dagdag, no? Aljivinco area na nung araw, ngayon ay nagiging ano na siya, parking space, open space ang sa loob, at meron siyang mga tenant, mga natitinda, mga car, ano yan? Mga food cart on wheel or mga food on wheel, karinderias on wheel, ano ba tawag dyan, no? Mga ambient vendors pa rin may tuturing, no? Kasi may gulong. So yun na ang ano, ang ating vlog na to dito. Update ba? Basta yung vlog na to dito is ano, at tingnan, pagmasdan ang malaking pinagbago. Doon tayo nagsimula kanina. Tingnan, pagmasdan ang malaking pinagbago ng area sa may same recto corner Rojas Avenue, Ramon Magsaysay Avenue, Acacia, Ponciano, Bangoy. So syempre hindi dyan natatapos ang ano natin vlog. Iikutin muna natin mula dito sa pinakadulo. Ayan, pinaka Bean Express. Tapos ikot tayo doon sa pinaka dulo rin sa kabila nang makita ho natin kung ano meron doon. Kasi curious ako eh. Ang Rojas Night Market kasi hindi ka pwedeng pumasok dyan na mayroong mga backpacks kasi bawal. For example, yan si Kuya. Yan, naka-backpack siya. Hindi yan makapasok doon sa loob kasi nga bawal. Kailangan sling bag lang. So ibig sabihin, kahit naka-backpacks ka dito, still pwede ka pa rin kumain kung nagugutom ka kasi mayroong mga pagkainan doon sa labas na hindi kailangan ng checkpoints, hindi kailangan ng tawag nito na i-confiscate ang iyong backpacks, no? Although meron tayong mga random checkpoints, so kung tarantado ka, isa kang masamang elemento dito sa Davao City na meron kang balak na maghasik ng lagim or ng karahasan, dala mo yung backpack. So wag kang wag kang pakampantihan na dahil sa dito tayo sa labas maghasik ng karahasan kasi hindi dala madidetect yung dala nating armas. Kasi hindi tayo dumaan sa checkpoint kasi walang checkpoint sa area. Tama, walang checkpoint sa area, pero meron tayo ditong mga police visibility, meron tayong task force Davao, meron tayong mga undercover, no, na mga kapulisan, na mga personnels, no, na akala mo civilian, akala mo namamasyal lang, akala mo turista, yan pala ay undercover. So hindi ka talaga magsasaksi dito. So doon ka na lang sa ibang lugar, ha, sa ibang syudad, wag na lang dito. Kasi ano lang, magpe-feel ka lang dito, mabugbog ka lang dito, bugbog sarado, mabugbog berna ka lang. Okay, so ito tayo tatawid sa kabila nang mahitaho natin kasi syempre, di ba, at tinitingnan natin, i-vlog natin yung mga bagong gawang gusali structure. Ito bago rin to dito, oh. Wala naman yan nung araw, di ko alam kung anong meron dyan, nakalimutan ko na. So ito tayo sa sa may Ayala Avida Tower by Ayala Land Corporation. Tapos ikot tayo dyan mamaya nang maipakita ko sa inyo yung perspective talaga, no, yung point of view. Diba? Dati ano yan, damuhan, napabayaang area, pwesto, di ba? So bakanting lote. Di ba siya bakanting lote kasi mayroong establishments, may structure, pero ayan na siya ngayon, parking space na. Naalala ko dati, trabaho ko Jollibee, no? So mayroong function sa Jollibee dati na tawagin ay FDS, na ang tawag ay ibig sabihin ng FDS is Food Delivery Service. So ang ginagawa ko namin, magtatawag kami ng kliyente sa mga suki na kliyente, mga number nila, hotline, tapos de-delivery namin ng mga burger o ano mga pagkaing order nila.
So naalala ko to dati dito ako nag-deliver sa mga may-ari ng mga souvenir shops. At di ko makalimutan merong Yoli Souvenir Shop. Ang lakas siya kumain ng burger. That time ang burger ay nasa 21 pesos lamang. 19 pesos. 19 pesos ang burger, regular yum. Ngayon mahal na 30, 50, I don't know, nakalimutan ko na kasi di ako nag-order masyado ng burger. Anyway, so yan, naalala ko lang. Aldevinco. Kayo ano bang memories niyo dyan? Kayo ba'y nakapamili ng gamit dyan, mga souvenir items? Ako hindi ako namili ng souvenir items. Yung aking memory dyan, ayun na nga, ako nagde-deliver ng Jollibee Foods sa customer. At di ko makalimutan si Nelly and Yoli Souvenir Shop kasi nga yung dalawang establishment na yun, tindahan, ay regular customer. Kahit nga hindi natawagan pagka dadaan ka, talagang bibili siya. Anyway, so ito yung Imperial Hotel. Luma na to dito. 1950s, if I'm not mistaken, yun ang sabi ng mga nanonood. Na talagang luma din sa Davao. Pinanganak 1940s, 1930s, 1950s. Basta matagal na tong Imperial Hotel. Ang dami ng dumaang lindol pero andito nakatayot, nananatiling matatag. Maliban na lang itong sinunog sila, hindi na pwedeng balikan. Mindanao Souvenir Center, so MSC. So ito yung parang tumatayo na competitor ni Aldevinco. Si Aldevinco ngayon ay nakalipat na sa ulitin ko, sa Ponciano Bangoy Street. Ang pangalan niya ay Poblacion District. Poblacion Market pala. Alright. Ayan pa, dagdag sa magandang tanawin yun. Bago yun, na makikita sa portion na to dito sa Davao City. Rojas Avenue, corner sa Recto. Davao City Bus or DIBS, Davao Interim Bus System. Ito na, Avida Tower by Ayala. So ayan, ang nakapagdagdag ng bagong tanawin. Underground cable system, napakamaliwalas. Ang ganda tignan na kalye na walang spaghetti wires na makikita overhead. Habang ka naglalakad, hindi ka matatakot na kapag ka may lindol, baka madaganan ka na mga posting mayroong mga kable ng kuryente. So wala ka ng pangamba na baka makuryente ka at mag-grounded kapag ka naman merong baha. Wow, Angel's Pizza. Sarap kaya yan. Puntahan natin. Tama pala. Kasi naghanap ako ng pwedeng makain. Ayaw mag-Jollibee. Oo, so ito Angel's Pizza. Gusto ko yung kangkong spinach. Okay, so wala silang first slice kaya move on. So yun na pinakabagong structure dito. Hindi man pinakabago pero at least bago. Oo. Avida Towers. At meron akong na-miss na lugar. Itong portion na to dito, hindi pala lugar, tanawin. Itong area na to dito dati, meron ditong mga nagtitinda ng mga barbecue. Oo, masarap. Yan, parang 20, 3.20. Kasi 7 pesos per stick. Yun, dito yun, di mo makalimutan. Asa na kaya yun sila? Dito yun, masarap kumain. Tagal na, 2006. Hindi pala 3.20. Basta mas mura pa dun sa 7 pesos na per stick. Or 3 pesos pala. So 3 pesos kapag 7 piraso, that's 21. Pero ang bigay 20 lang pala. 7 sticks, 20 pesos. Sarap nun. Wala na sila. Dito yun, nagbabarbecue. Ayun, na-miss ko yun. Shout out kung sino man yung natitinda dito. Asa na kayo? Sarap ng nyo yung botche. Tapos yung balat ng baboy, kung ano yung mga pinagbabarbecue. Basta masarap. Avida Tower. Mga bagong establishment dito. Nagbibigay ganda sa syudad. Dagdag tanawin. Okay? So, ilan na ba yung mga natin na mataan, na mga bago? Underground cable system naman Magsaysay Avenue, Avida Tower, Jollibee, Uniqlo, mga
canopy or ano, bagong hitsura ng Freedom Park. Ito, bagong hitsura ng ano, Aldevinco. Tapos sa gilid ng video, merong ano dyan, establishment, 7. Ito, pang 8, Mindanao Souvenir Center. Pang 9, itong Avida Tower. Tapos, pang 10, itong Topic Lane. Oh. Yung bagong parking space, open space ng Aldevinco, pang 12. O pang 12. Ha? Tapos, ano pa? Yun na ba yun? O, at least no, 12. Yung mga na-espatan natin dito, nakita natin dito na bagong ano, mga establishments. So, mga nawala, ano yun? Siyempre, mga overhead wires. Nawala yung mga barbershop dun sa may Uniqlo area in Jollibee. Phoenix, Sangyupsal. Mga karaoke, nawala din. 6 na. Eto, nawala na. Andiyan pa rin yung building, pero sarado na siya, close. Madilim, total darkness. So, maraming nawala. Pero mas maraming bago. Oo, mas maraming nadagdag kaysa sa nawala. So, lakad pa tayo sa unahan. Iikot na ito hanggang doon sa kabila. Dulo. Tingnan natin kung hanggang saan naabot pwede mamasyal doon. Basta kung meron kang mga backpacks at hindi mo maiwan-iwanan. So, at least meron ka pa rin ditong ano, mga option, no? May mapagpipilian ka ditong pwede kang kumain. Okay, lakad lang. Okay. Ikot na tayo sa Rojas Night Market or ano, Rojas Avenue. Madami din ano no, pwesto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na ambulant vendors or food cart. Food cart pa tawag dyan? Food truck, ayan. Ang nakikita natin dito. Galing. Ganda. So yung mga bisita na mga nakapamasyal na Davao City dati, like sabihin natin mga last year, nag-enjoy sila sa Rojas Night Market. Lalo sila mag-enjoy ngayon dito gawa nung mas mayroon pang nadagdag na mga pwedeng kainan. Okay. So as if pupunta tayo sa unahan, harap tayo na pwedeng okay, no? So as if pupunta tayo sa unahan para hanap na pwedeng mabilhan pagkain kung meron man. Tapos grabe ang bango, yung usok. Parang pwede ka nang magbitbit ng kanin na lang tapos sisingit yung usok, ang bango kasi mga pusit, mga ganyan. Hindi maganda yan sa lungs, di ba? Wala man siyang nicotine pero ano na yan carbon dioxide na yan, usok. Yan. Di ba? Itong portion na to dito pwede pa rin tong lagyan ng ganyan mga paninda. Ganda. Nice. Diba? So pwede pa tong dagdagan ng dito, tindahan, food cart or food trucks. Maluwag pa, napaka-spacious. Ano to, entrance area ba to ng Topic Lane? FPS din. Pwede na, meron namang madaanan Ay, ano ni gatas? Ay, chocolate. Bango na mga ulam, lalo ako nagutom. Okay, may mga sari-sari store na sa portion na to dito. Yeah, tagaraw siya kita. And ito yung suki ko nung araw. Kapag ako ay namimili ng pumilo, dalhin ko sa Manila.
Si Kuya Dodong. Okay. Ayan, meron ang daanan sa gilid lang. Hindi mo na kailangan pumasok sa loob. Iwanan ang mga bag. Pero, pagdating dito, open. Teka, para saan? Okay, open space to dito na portion. So, ibig sabihin kung may backpacks ka, hindi pa rin pwede, no? Kasi may mga pulis, may mga mga taga PSSO or Public Safety and Security Office. Mura no, Day 101, durian. So, bibili ako nun ngayon. Kaso nga lang, ang lalaki. Hindi kaya ubusin ng isang tao lang. Okay. Okay, sa labas. Meron din sa loob. Bakanting space ulit dito. Tingnan natin ano meron. Okay. Vacant space, no? So, ano yun? Tatayan ba siya ng bagong establishment ulit? Condo? Hotel? Pwede rin, no? Hotel maganda kasi malapit ka na sa ano, oh. Rojaset Market, isa sa pinaka-tourist spots ng Davao City. Sa ating mga taga Davao, parang wala na lang ang Rojaset Market. Normal thing na lang sa atin. Pero sa mga dayo, talagang isa to sa mga pinupuntahan nila, no? Kasi laging binablog, pinapost, sinashare sa mga social media platform nila. Ayun, kapag vlogger punta ng Davao City, talagang pupunta dito. Kasi hindi vlogger, no? Talagang susulyap, sisilip sa Rojaset Market. Okay, andito tayo sa may Padre Gomez Corner, Rojas Avenue. So dito tayo hanggang dito na lang yung vlog po natin. So okay na ako, solve. Ano sa tingin nyo? Okay ba ang natin? Bisita, pagbisita, pamamasyal dito sa Davao City. At napansin nyo rin ba ang mga pagbabago? Noticeable ba? Obvious ba? Halata ba na merong nabago? So, let me know in the comment box. Sa mga naman, di pa nakapunta ng Davao City, ano sa tingin nyo? Worth it ba na pasyalan itong lugar na aking dinadaanan? Kasi ako yung sa tanongin nyo, siyempre tama. Kami nga mga taga Davao City, namanghaka kami sa lugar na to dito. Dahil nga sa malaki ng pinagbago ng lugar, ng hitsura. So, what more kayo? Malamang hindi ganito ang hitsura ng inyong mga syudad na napuntahan din dati. Kasi nga, Davao City is a unique city. Kakaiba, iba yung behavior dito ng mga tao, iba yung disiplina, iba yung kultura. So that would be all. Thank you for watching, and happy ako na nakapag-vlog ako ng ganito ulit, no? First time after a long time. Na busy kasi tayo. Eto, we're trying our best or my best, no? Na magbalik sa dating uri ng pagbablog. Long form video. That would be all. Thank you for watching.